Good morning po sa inyong lahat. Ngayong araw pong ito, nandito tayo ngayon sa Aklat ng Pahayag. At sino man po sa inyo ang nakakapagpatuloy sa day by day na pagbabasa natin o chapter by chapter na pakikinig natin ng salita ng Diyos, ngayon po ay nandito tayo sa Pahayag chapter 8. Sa mga baguhan po or sa mga hindi nakabasa, ito po ay isang napakalalim na aral, pero dahil sa ito po ang ating ginagawa dito sa Gawain ng Living by Faith, na diretso po ang ating pagbabasa, wala tayong nilalaktawan. Kaya kung baguhan man, ini-encourage ko po at dalangin namin na malagay sa inyong puso po ang laging kauhawan sa pagbabasa ng salita ng Diyos, at magawa nawa nating lahat na laging nagbabasa chapter by chapter. Ano po? So ngayon, dahil nga sa dire-diretso ang ating pagbabasa, nandito tayo ngayon sa chapter 8 ng Pahayag. At dito tinutukoy po ang tungkol sa ikapitong silyo, na which is mga napag-aralan natin ito nung nakaraang araw, na sa pagdating ng araw sa paghuhukom, ito po ay magaganap ang mga bagay na ito. So bago po natin buksan o simulan ang pag-aaral sa chapter 8 ng Pahayag, tayo po ay mandali munang lumapit sa Diyos at humingi ng gabay. Let's pray po. Hallelujah. O dakilang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan po ng Panginoong Jesus, kami po ay dumalapit sa iyo sa oras na ito at nagpapasalamat muli sa iyong banal na Espiritu na magtuturo sa amin ng patungkol sa pahayag na ito. Dalangin po namin, O Diyos, sa mga baguhan o hindi pa masyado nakakaalam ng patungkol sa salitang ito. Ikaw na po, O Diyos, ang bahalang maghawak ng kanilang puso at isipan na maunawaan ang mga salita mong ito na ipinahayag sa pamagitan ng buhay ni Juan. Kaya nandito po kami muli, Ama. Salamat po. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng ito. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Chapter 8 ng Pahayag. Sa English po ay Revelation. Ibig sabihin, hindi pa ito nangyayari kaya ipinapahayag ito ni Juan, at ito yung mangyayari sa darating na panahon sa mga huling araw bago bumalik ang Panginoong Hesus. Ang sabi po dito, nang alisin ng kordero, ang tinutukoy kordero po dito ang Panginoong Hesus, nang alisin ng kordero ang ikapitong silyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. So, dito sa parang ano po nito na talagang naghahanda dahil may magaganap. Verse 2, pagkatapos nito ay nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa kanila. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. So imagine niyo po yung alisin ng kordero ang ikapitong silyo. Sabi diyan, may nakita siyang ng 7 anghel, 7 anghel na nakaupo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trompeta ang bawat isa. At sabi sa 3, dumating ang isa pang anghel. So, ibig sabihin, aside from 7, mayroong isa na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono. Kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Kasi kung titingnan po natin doon sa nabasa natin, I think chapter 3
or 4. Sa chapter 5, yung samyo ng insenso kasabay ng mga panalangin. At inulit po dito, panalangin ng mga hinirang. Sabi diyan, binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa damba ng ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos kinuha ng anghel ang sunugan ng insenso, pinuno ito ng apoy mula sa dambana at inihagis sa lupa. Biglang kumulog, dumagungdong, kumidlat at lumindol. So ayan At ito po mababanggit dito ang 7 trompeta kasi natapos ang 7 silyo. Yan yung panghuli. Na bawat alisin ng Panginoong Hesus, yung bawat silyo kasi merong 7 seals. Kung sa mga nagbabasa po. At yung mga hindi pa nga nagbasa, idalangin ninyo sa Diyos na talagang maunawaan po itong salita ng Diyos. Stay to the word. Para lalo ninyo itong maintindihan. So, natapos yung 7 sealed at ito ang pumalit ang 7 trumpets ng mga anghel. 7 anghel na binigyan ng tig-isang trompeta. So, ito po ang pasimula ng unang trompeta. Verse 6, at humanda ang 7 anghel na may 7 trompeta upang hipan ang mga ito. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trompeta at umulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang 3 bahagi ng lupa, ang 3 bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Imagine niyo po ito. Verse 8. Hinipan ng 2 anghel ang kanyang trompeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang 3 bahagi ng dagat, namatay ang 3 bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang 3 bahagi ng mga sasakyang dagat. Verse 10. Hinipan ng 3 anghel ang kanyang trompeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa 3 bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinawag na kapaitan. Pumait ang 3 bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Verse 12. Hinipan ng 4 na anghel ang kanyang trompeta at napinsala ang 3 bahagi ng araw, ang 3 bahagi ng buwan at ang 3 bahagi ng mga bituin. Kaya't nawala ang 3 bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang 3 bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa 3 bahagi magdamag. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw. Kalagim-lagim, kalagim-lagim. Talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa pagtunog ng mga trumpetang hihipan ng 3 pang anghel. Yung 3 anghel na sunod-sunod po, ito makikita natin sa chapter 9 hanggang sa dulo po. At ang pinakahuling trompeta ay nasa chapter 11, ang pampitong trompeta na kung saan dyan dito na yung pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya kung makikita po natin dito, kaya nga ang sabi doon, ang pagbabalik ng Panginoong Hesus sa pagtunog ng trompeta, makikita ng lahat ng tao sa balat ng lupa ang Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik. So ito pong nabasa natin ito, ng chapter 8. Pagpapaunawa po ito sa ating lahat na talagang maging gising tayo sa lahat ng oras. Ibig sabihin spiritual. Maging gising kasi pinaunawa sa atin po
dito sa una, chapter 2 and 3, na mga Kristiyano dapat maging gising kayo sa lahat ng oras at panahon dahil hindi ninyo alam kung kailan ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Seryoso at totoo po ang salita ng Diyos. Binibigyan ang tao ng mga babala o mga warning para makapaghanda na talikuran at pagsisihan ang mga kasalanan. Dahil totoo po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Habang may panahon pa at naabot pa tayo ng salita ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, huwag nang patigasin ang inyong mga puso. Makinig ang may pandinig. Inuulit-ulit po yan sa salita ng Diyos, lalo na po dito sa pahayag. Dahil hanggang ngayon maraming Kristiyano ang hindi naniniwala sa salita ng Diyos na anytime soon babalik ang Panginoon. At tinuturoan tayong manumbalik sa Diyos, iwanan ang mga gawaing makamundo, iwanan ang kasalanan, talikuran at pagsisihan ito. Dahil totoo po, kung totoong may Diyos, may totoong Satanas. Kung totoong may buhay na walang hanggan, meron ding kamatayang spiritual na tinutukoy ng salita ng Diyos. Paniwalaan natin, totoo po ang salita ng Diyos. Winawarningan ang tao at alam po natin yan. Alam na ang ating mga mata. Hindi ito maikakaila ng tao. Talagang nandito na tayo sa mga huling araw. Bakit? Paano natin napatunayan ito? Lahat po sa inyong mga nagbabasa ng salita ng Diyos, nauunawaan ninyo na totoo ang tinutukoy ng Biblia mula sa simula. Nagaganap na po ito at nakikita natin ang katibayan ito sa ating mga mata. Mga hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nila namamalayan na ang nakakapaligiran na nagaganap ay katotohanan. Na ito'y naipropesiya na mula pa sa simula. Kaya binibigyan tayong lahat ng babala, panatilihin ninyong malinis hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Malinaw dito pinatawad tayo ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Alam ito ng lahat na ang Panginoong Hesukristo ay namatay para ibayad ng ating mga kasalanan at nung nabuhay siyang muli umakyat sa langit, napakalinaw po ito upang ihanda ang mga matitirahan, sabi doon, at siya'y babalik muli. Ito na po yung tinutukoy dito sa pahayag. Sa pagbabalik niyang muli, nawa madatnan tayong malinis tulad ng sinasabi niya na nilinis ko na kayo, pinatawad ko na kayo, wag na kayong magpatuloy pa sa pagkakasala. So ito pong mga bagay na itong pinapaunawa sa atin ng aklat ng pahayag. Isang babala po sa mga believers na wag sayangin ang panahon o wag sayangin yung pagkakataon na tayo binigyan ng Diyos ng panibagong buhay. At habang hinihintay siya ayon sa salita niya, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon, siguraduhin natin na lumalakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos. At ang nagtuturo sa atin paano tayo lumakad ayon sa kalooban ng Diyos, walang iba po ay ang Biblia. Ito ang nagbibigay instruction sa atin, papaano ka mamuhay, papaano ka mag-isip, ano ba ang pag-uugali ng Kristiyano, ano ang dapat na karakter ng Kristiyano. At dito lang natin po yan masusundan kung mga nagbabasa kayo ng salita ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga po, pinapaunawa ko po ito sa inyong lahat, sa ating lahat. Nire-remind namin lagi, magbasa kayo, magbasa ng salita ng Diyos. Dahil hindi ninyo alam kung kailan ang kanyang pagbabalik. At sapat ang babala ng salita ng Diyos. Araw-araw sa chapter by chapter na binabasa po namin. Basahin ninyo ang banal na aklat. Sapat ang paalala ng Diyos sa lahat na mga believers, kinahabagan na tayo, pinatawad tayo, wag na kayong magpatuloy pa sa pagkakasala. At paano tayo mapapabanal? Hindi po ito sa sariling gawa natin, kundi ito sa pananampalataya, ang pagsunod. Pagsunod sa sinasabi ng Diyos. Ngayon, paano susunod ang isang Kristiyano kung hindi niya alam ang instruksyon ng Diyos? Ang instruction po ng Diyos, makikita natin ito sa kanyang banal na salita lamang.
Kaya kung gusto mong makasunod sa kalooban ng Diyos, basahin mo ang banal na aklat araw-araw at makikita mo dyan kung ano ang kanyang kalooban. Ano ang kaganapan, ano ang mga sinyalis ng kanyang pagdating, ano ang kanyang mga babala, ano ang kahihinatnan ng taong matitigas ang ulo, at ano naman ang gantimpala ng masunurin. Tandaan po natin ang sinabi ng salita ng Diyos, kapag ang pintuan ng langit ay naisara na, wala nang makapagbubukas kahit sino man. Kaya habang may panahon, tinuturoan tayo, sumunod tayong lahat bago po mahuli ang lahat. Pinaunawa sa atin ng Diyos na ang salitang ito, kakalat ito sa apat na sulok ng sanlibutan bago darating ang wakas. At yun po, alam natin ngayon, nakalat ang Biblia kahit saan makakakita ka ng mga nangangaral. Tinuturoan tayong manatili sa kanyang mga salita. Sabi ng Panginoon, huwag nang patigasin ang inyong mga puso. Sapat po ang babala ng Diyos. Huwag natin itong baliwalain. Dahil malinaw, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat na ayaw niyang ang sino man ay mapahamak. Pero dahil nga hindi siya pwedeng mag-compromise sa kasalanan, dahil ang Diyos ay banal, tinuturoan tayo kung tayo mga anak ng Diyos, dapat tayong magpakabanal. Dahil ang Ama natin ay banal. Sapat po ang pagpapaunawa sa atin ng salita ng Diyos. Magagawa nating lahat ng pagtagumpayan ang lahat ng bagay na kasamaan sa sanlibutan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At yan ang pagpapaalala sa atin bakit tinuturoan tayong panatilihin natin ang ating mga sarili sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Napatunayan po namin ito totoo po. Na yung mga bagay na hindi ma-overcome noong panahon, mga nakaraang taon na akala mo ba, kumbaga sa mga Kristiyano, pero hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pero nung nagsuyod po ng salita ng Diyos, talagang dito po nabuo ang banal na pagkatakot. Dahil alam natin na may parusa ang bawat kasalanan. Pinaunawa sa atin ang salita ng Diyos po. Ang tao ang gumagawa ng kanyang sariling kapahamakan. Dahil habang patuloy siyang nagkakasala, iniipon niya ang parusa sa kanyang sarili. At ang tao naman patuloy gumagawa ng matuwid, yun po, sa tamang panahon, sa takdang oras, gagantimpalaan ng Diyos ang kanyang ginawang kabutihan. So, iyan po, hindi ako masyado ngayon makapag-share kasi may po ang aking, ang dila, medyo may singaw, kaya medyo ganito po ako magsalita. Pero ganun pa man, pinapaalala ko po sa inyong lahat, sa ating lahat, na manatili tayo sa salita ng Diyos. Ito pong revelation at pahayag na sa Tagalog, dito talagang puro babala na ng Diyos dahil sa mga huling araw ibabagsak ng Diyos ang puot sa lupa sa mga taong ayaw makinig sa kanyang mga salita. Kaya ito binababalaan po ang lahat. Makinig tayo sa kanyang mga sinasabi dahil ang bawat utos ng Diyos ay para sa ating kapakanan. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos at tulad ng nakita natin dyan na sabi niyan, kalagim-lagim talaga pong kalagim-lagim ang mangyayari sa darating na panahon dito sa lupa. Pero sa mga taong sumusunod naman sa kalooban ng Diyos, malinaw po ito na hindi niya tayo pababayaan hanggang sa dulo ng daigdig na ito. Mawawala ang langit at lupa, pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Alam natin yun because Jesus Christ is the Word. At habang tayo nakipag-isa sa Kanya, malinaw po, nakasama tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya pinapaunawa ito sa ating lahat po. Maging seryoso tayo sa pagiging Kristiyano, sikapin nating makasunod, basahin ninyo ang banal na aklat araw-araw. At sabi ko nga, ini-encourage ko po ang lahat kung sino sa inyo ang available na nakakapag-online, mag-join po kayo sa grupo ng araw-araw na nagbabasa. Merong pang alas 7 ng umaga, merong pang alas 7 ng gabi. At dito namin nakita po talagang naandoon na habang tumatagal, lalong nagpapakilala ang Diyos sa kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang mga salita.
Nauunawaan natin bakit ganun ang Diyos na laging nagbababala sa atin. Tinuturuan tayong lumayo sa anumang gawa ng kasalanan o kasamaan sa mundo dahil mahal na mahal niya tayo. Ayaw niya tayong mapahamak. Kasi nakita natin po ang kasalanan, ang virus sa taong nagpapahirap. Ang kasalanan po, ulitin kong muli, ang patuloy sa paggawa ng kasalanan, iyan ang nagpapahirap sa buhay ng tao. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos, lumayo kayo sa kasalanan. Kasi ang kasalanan ay parang para siyang virus. Unti-unti ka nitong papatayin sa iba't ibang paraan, maging sa physical body hanggang humantong sa kamatayang espiritual. Ganyan po ang gawain ni Satanas na umiiral dito sa sanlibutan. Inuudyo kanya ang kaisipan ng taong maging masama. Kasi habang nagiging masama ang tao, lalo siyang nakakakilos. At yun ang gusto niya, ang lahat ay makasama niya sa impyerno. Pero dahil sa kabutihan ng ating Diyos, tinuturuan tayong sumunod sa kanyang mga salita. Dahil ayaw ng Diyos na ang sino man sa atin ay mapahamak. Kaya ibinigay niya ang kanyang buhay. Namatay, ipinako, nagpakahirap para lang tayo matubos. Ngayon, after noon, yan ang bilin sa atin ng Panginoon. Panatilihin nyo na ang inyong mga sariling walang kasalanan. Layuan ninyo ang kasalanan dahil yan ang magpapahirap sa tao. Ang kasalanan hanggang humantong sa kamatayang espiritual na mapunta ang tao sa impyerno. Maraming mga pilosopo na ayaw maniwala na may impyerno. Alam niyo po, sa totoo lang, kapag nangyari yung bagay na hindi niyo na ibabalik. Malinaw sa ating mga mata sa mundo, may mabuti at masama. Nagpapatunay na may Diyos at may demonyo. Iyan, makikita po natin, kaya nga may Holy Spirit at may bad spirit. Kaya pinapaunawa sa atin na maniwala tayo sumunod sa kalooban ng Diyos dahil ang ginagawa ng Diyos na paghihigpit sa atin ay para sa ating kabutihan. Kung tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, layuan niyo ang mga masamang bagay na ginagawa dahil kapag hindi nilayuan ng tao ang kasalanan, sooner or later, yun po ang magdudulot sa kanya ng consequence. At yung kasalanan na kanyang ginagawa, yun ang magpapahirap sa kanya sa darating na araw. Kaya nung matuto tayo na ganun pala ang nangyari, kaya ang mga buhay nagkanda pariwara dahil sa kasalanan, doon tayo natutong manumbalik sa Diyos at humingi ng kapatawaran, nagsisi at matapos gawin natin, doon natin natanggap ang kapayapaan. Kapayapaang nagmumula sa Diyos, pag-asa, karoon ng pag-asa. Kaya sa atin pong lahat, minsan pang muli, pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos. Kapag patuloy ang taong gumagawa ng bagay na hindi kalooban ng Diyos, iniipon niya ang parusa ng kanyang sariling buhay. Pagdating ng araw, babalik sa kanya ang kanyang ginagawa. At yun ang nagpapahirap sa kanya. So dahil naunawaan po natin ito, ibinukas ang ating mga mata ng salita ng Diyos, natuto tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. So, kaya salamat po sa kanyang mga salita, pinapaunawa sa atin, bantayan ninyo nating bawat isa ang mga sarili, ang ginagawa ba ng bawat isa ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kapag hindi po, itigil natin yan sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Dahil yan lang ang magpapahirap sa tao, ang kasalanan ay ang magpapahirap sa sariling buhay. Ang patuloy paggawa ng pagkakasala, siya din ang tatanggap ng mga bagay na kanyang ginagawa. So, yan po at itong pahayag ng ito ang mangyayari sa mga huling araw. Ibabagsak ng Diyos ang kanyang puot dito sa lupa. Pero sa mga hinirang ng Diyos, mga anak ng Diyos na sumusunod sa kalooban ng Diyos, iingatan niya po ang kanyang mga anak dahil nakasa kanyang pangako po yan. At ang Diyos, hindi siya nagbabalga ng pangako. Ang pangako niya. Kaya kung pinangakuan tayo ang mawawala ang lahat ng bagay, pero hindi niya tayo pababayaan hanggang sa dulo ng sanlibutan, tutuparin niya po yan. Pero sa isang kondisyon, sumunod tayo sa kanyang kalooban. Amen? So,
Diyan po muna ako magtatapos at sa susunod na linggo, continuous po tayo. Bukas, continuous chapter 9. Again, si mga gusto talagang naandoon ang kauhawan na makapakinig or makabasa ng salita ng Diyos, humingi po kayo ng Biblia sa mga leader ninyo dahil kailangan po natin ito. Libre ang Bible sa atin. Humingi kayo at ang bili naman natin, pakaingatan nyo ang Biblia, talagang basahin po iyan. Dahil talagang salamat sa pagpuprovide ng Diyos ng provision na makabili ng mga Bible at ayan, basahin po ang Biblia dahil kayo naman ang makikinabang ng inyong pakikinig at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. So God bless everyone. So let's pray po at again, magbasa kayo, continuous, malapit na pong matapos ang pahayag. And then after nito, balik tayo sa Mateo. Continuous, suyod everyday. So let's pray. Hallelujah. Dakilang Ama sa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng iyong kadakilaan. At dinadalangin ko po, Ama, dito sa mga taong nakikinig ngayon sa oras na ito, patungkol sa nabasa namin, Panginoon, sa chapter 8, na kung saan nandito na lahat pinaunawa mo anong mangyayari dito sa lupa sa darating na panahon. Dalangin ko po, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus, na ang bawat taong nakikinig ngayon ay magkaroon ng kauhawan na basahin ang iyong banal na salita at sundin ang kalooban mo dahil tapat ka po sa bawat pangakong binibitawan mo sa amin. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang kanilang pakikinig at ang buong linggo, O Diyos, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng ito. Ikaw po ang manguna sa amin, ikaw po ang mag-guide sa bawat isa sa amin. Turuan niyo po kaming lahat at pararangalan ka namin patuloy sa aming buhay. Aming Amang Diyos na banal, ang dalangin po namin ito sa pasasalamat ay sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So God bless. Bye-bye.